Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel, sapagkat ang malupit at mapang-upasala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila, at hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila, mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay nakabatay sa sukat ng ating paniniwala na Kanyang magagawa sa atin, aba, atin ng panghawakan at paniwalaan na ang gagawin ng Diyos sa atin ay ang pinakamabuti at ang pinakamagaling. Kumbaga, kung ang level ng mga biyaya ng Diyos ay level 1, 2, 3 hanggang level 10, ang ating paniwalaan, ang ibibigay ng Diyos, ang gagawin sa atin ng Panginoon ay pang level 10 o higit pa. Sapagkat napakinggan naman natin sa ating ebanghelyo, mayroon pong 2 bulag na sunod ng sunod sa ating Panginoong Hesus at kanilang sinasabi, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." At nang may pagkakataon na sila'y makalapit sa Panginoon, tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" At sumagot ang 2 bulag, "Opo, Panginoon." At pakinggan natin mabuti kung ano ang naging tugon ni Jesus sa kanila. Anong sabi ni Jesus sa 2 bulag? "Mangyari sa inyo ayon sa inyong paniniwala." Kumbaga,
ang ipagkakaloob ng Panginoon sa bulag ay kung ano yung kanilang pinaniniwalaang magagawa sa kanila ng Panginoong Hesus. At ganun din po sa ating buhay. Ang gagawin, ang ipagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin ay ayon sa ating pinaniniwalaan. Kaya tayo ay nananalangin at kapag tayo ay tinanong, naniniwala ba kayo na ito ay maipagkakaloob ko? Kung sasagot tayo ng sana po, siguro po, baka po, o kaya ay kahit kaunti man lamang, yung ating matatanggap ay ayon sa ating sagot na nagpapahayag ng sukat o lalim ng ating pananalig kay Jesus. Kaya, ang mas magandang sagot ay, naniniwala ba kayo? At sasabihin natin, siguradong sigurado po. 100% Lord. Opo, naniniwala kami na magagawa ninyo ito sa amin. At ano ang sabi ni Jesus sa 2 bulag? Mangyari sa inyo ayon sa inyong paniniwala. Ang ipagkakaloob sa atin ni Jesus ay kung ano ang ating pinaniniwalaan na kanyang magagawa sa ating buhay. Sapagkat sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Isaias, ang ating Panginoon ay ang Panginoon na ginagawang posible ang imposible. Lagi na nating naririnig, walang imposible sa Diyos. Kaya't ang bukid ay magagawa niyang gubat. Ang gubat, magagawa niyang bukid. Ang mga bingi, makakarinig. Ang mga bulag ay makakakita. Tayo po ay nasa panahon ng Adbyento. Pinananabikan natin ang Pasko at ang pagdating ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Nananalangin tayo sa maraming bagay. Hindi lang sa Paskong darating, kundi sa maraming araw o hindi man sa lahat ng araw ng ating buhay. Ang ating panalangin, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pero kumbinsido ba tayo na itong ating mga ipinagdadasal ay matutupad, mangyayari, ipagkakaloob sa atin ni Jesus? Ano nga ang sabi ni Jesus sa 2 bulag? Mangyari sa inyo ayon sa inyong paniniwala. Kaya't lagi nating panghahawakan at lagi nating paniniwalaan 100% siguradong sigurado ipagkakaloob ng Diyos ang ating inaasahan na mula sa Kanya. At kapag tayo aasa mula sa Kanya, ang ating paniwala at panghawakan, ang pinakamabuti, ang pinakamaganda, ang pinakamagaling. Sapagkat isang bagay ang tayo'y nagdarasal, humihingi ng biyaya sa Diyos, at nagmamakaawa sa Kanya. At isang bagay din naman, ang panghawakan at paniwalaan na itong ating hinihingi at inaasahan, itong ating ipinagdadasal, ay lubusan niyang ipagkakaloob sa atin sa sukat ng ating paniniwala sa Kanya. At sumainyo minsan pa ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.